Isa sa mga nabasa kong komento nung mga nakararang araw ay patungkol sa kaisipan ng mga kababayan natin, patungkol din sa mga kababayan natin. Ang sinasabi nila ay ang Filipino rin daw ang sisira sa kapwa nila Filipino. At meron pa akong nabasa doon sa isang linya ng isang vlog din at sa isang comment doon sa Facebook naman ito, na ang mga Filipino daw dito sa Canada ay hindi namamansin at wala daw pakialaman. Kumbaga nakita ka nila pero they won't say hi or hello kapag nakita ka nila, no? So, naranasan ba natin yung mga ganitong pagkakataon sa buhay natin? Well, there are instances na yung comment doon sa nabasa natin o doon sa comment doon sa Facebook na nakita natin, we can say na parang may katotohanan nga, no? Kasi may kababayan tayo ng mga nagsasabi na ganun nga, na kino-confirm nila na may mga pagkakataon talaga na kapag nakakasalubong sila ng mga Filipino sa kapwa nila o natin Filipino, they won't say hi or they won't say hello. So ganun yung komento, no? Nakatuwa na isipin na kapwa natin Filipino, but nakikita natin yung mga ganitong kaugalian. Well, hindi natin sila po pwedeng masisi doon sa pagkataon o sa mga bahagi yun dahil maaring nahihiya sila o kaya naman maaring hindi sila sanay sa pakikipag kapwa-tao, kaya naman meron silang reservation or ano pa man, ano? So we cannot judge other people kung makakasalubong natin sila na hindi natin sila nginingitian. Pero sa nakita ko naman sa pakikisalamuhan natin dito sa Canada sa mga nakararaang mga taon na yan, at usually naman kapag nakakasalubong tayo ng mga kababayan natin, we say hi and hello, o kaya naman yung, alam po ninyo, yung mga simpleng kindat o yung mga simpleng hi and hello natin sa pamagitan ng iba't ibang gestures natin ng mga Filipino, doon natin nakukuha no? Meron talaga yung mga pagkataon na gano'n na parang i-smilean mo sila pero parang tipid yung kanilang ngiti, o kaya naman ay parang walang response, ano? Hindi sila magre-response doon sa pagkakataon na yan. Well, sabi ko nga, hindi kasi natin pwedeng i-judge ang tao doon sa pagkakataon na yon kasi nga hindi natin alam yung pagkakataon na ano ba yung nararamdaman nila doon sa panahon na yon, no? Ano ba yung kalagayan nila sa panahon na yun? Baka naman kasi sila ay, let's say, bago pa lamang, o kaya naman we can say siguro na may pinagdadaanan, ano? Hindi talaga natin sila po pwedeng i-capsulize doon sa bagay na yun, no? Kaya mag-ingat din po tayo doon sa mga kababayan natin na, ano ba naman kababayan natin na ito? Parang walang pakialam sa mundo, parang gano'n, no? Kasi meron talaga yung mga taong medyo na-intimidate sila kapag nakasalubong mo sila at medyo hindi sila ngumiti, o kaya naman kapag nginitian mo, hindi sila ngingiti, parang gano'n, no? So pwedeng gano'n, hindi natin talaga alam. Another sa mga comment o mga linya ng mga kababayan natin na kapag nakarating ka ng Canada, hindi ka na papansinin, mayabang na, malaki na ang ulo. So yun yung argumento ko doon, doon sa comment ng kababayan natin na yun, na lahat ng daw ng kababayan natin, kumbaga in general, ay may kayabangan na at hindi na namamansin kapag nakarating na ng Canada, kumbaga wala nang pakialam. Sa napansin natin doon na komento na sabi doon ng isang kababayan natin na ang Canada is a land of slavery. Historically speaking, yes, there are. Meron tayong kumbaga kaalaman patungkol sa kasaysayan ng Canada na nagkaroon nga ng issue sa mga. Pero sa modernong panahon ng Canada, nakita natin parang yung kaisipan kasi ng ibang tao ay iba-iba, no? Pero ang nakikita ko dito, ang konsepto ko kasi dito sa Canada is not a land of slavery, but sabi natin it is a greener pasture for many Filipinos. Marami sa mga kababayan natin ang nagtagumpay sa iba't ibang larangan. Marami sa mga kababayan natin ang nagtagumpay sa kanilang mga propesyon. Marami sa mga kababayan natin ang talagang
masasabi natin na talagang nabuhay ng matiwasay dito sa Canada at nabigyan ng pagkakataon na maipakita yung kanilang mga skills. Well, kung ang tatanungin po ninyo ay yung sweldo o yung sahod o yung taxation, kumbaga, kasi nakikita ng mga dalawang tax o isang tax, something like that. Lahat naman po siguro ng bansa meron tinatawag nating taxation, ano? Except naman siguro sa mga talagang hindi nag-i-impose ng tax. Pero siguro karamihan sa mga bansa ay nag-i-impose ng tax. Kung walang tax, sabi natin sa pag-aaral natin ng economics, kung wala yung tinatawag nating taxation, walang tax, ito po kasi yung backbone ng isang bansa, no? Economics 101. Saan kukuha ng pondo ang isang gobyerno, ang isang pamahalaan kung wala siyang i-impose na tax? Nagkataon lamang siguro na dito sa Canada, iba yung sistema ng taxation by percentage, no? Although by percentage naman kahit na sa Pilipinas. But what I mean ay napaka-efficient or mas efficient kumpara sa ibang bansa yung pag-i-impose ng tax dito sa Canada, no? Halimbawa, dito sa Saskatchewan, sabi na natin, merong federal tax at meron ding provincial tax, no? Halimbawa, another one, dito sa gawi ng Alberta, isa lang naman ang tax nila, something like that. So, iba-iba yung form of taxations, no? Ang komento pa ng iba, ang mahal-mahal ng tax. Pero sa nakikita natin, matagal ko nang sinasabi ito na although nagtatax tayo, although nai-impose tayo ng tax, pero nakikita naman natin sa mga social services na talagang nagagampanan naman ng gobyerno. Halimbawa, yung pag-maintain ng park nito. This is a McKinsey Art Gallery, no? Yan, yung nakikita natin sa likod natin, ginagastosan yan ng gobyerno ng halimbawa ng Regina, no, ng provincial government. Halimbawa, yung daanan natin na ganito, yung pasyalan natin na ganito, na-enjoy natin, no? So, ang sinasabi pa nila, trabaho ka ng trabaho. Well, sabi nga natin, it depends siguro doon sa pangailangan ng tao, no? At hindi natin pwedeng sabihin din na kailangan mo talagang magtrabaho ng 2 o 3 o ng 4 o kahit na ilan pa man trabaho yan. Nasa sa inyo po yan kung paano nyo po i-drive sa mga, sabi nga natin, yung inyong mga kapalaran naman dito sa Canada, no? It doesn't necessarily mean na kapag nandito ka sa Canada, pag nasa Canada ka, 2 agad ang trabaho mo, kailangan mo talaga, kasi sa mahal ng bill, may mga pagkakataon talaga na gano'n, no? Pero sabi nga natin, hindi naman panghabang buhay na kailangan 2 trabaho mo, hindi naman panghabang buhay na kailangan 3 ang trabaho mo at talagang kailangan mong kumayod ng kumayod para nang sa ganun ay kumita ka, no? Pero talagang kailangan mong kumayod. Hindi natin maisasantabi yan. Pero sabi natin, it's a matter of choice siguro at kung paano natin i-improve din yung sarili natin, no? Maraming way how to improve ourselves. There are lots. Maraming opportunities po na pwede nyong gawin dito sa Canada para ma-improve yung inyong sarili, no? Kung nag-stay ka sa ganung trabaho at nagustuhan mo, nasiyahan ka doon, well, mag-stay ka doon, no? Pero kung gusto mo, halimbawa, gusto ko pa ng ganito na mas malaking opportunity, then move on, parang ganon. Another step ka, parang ganon, no? So, ibig sabihin, yung kaisipan ng Canada is a land of slavery. Personally, hindi po ako naniniwala doon kasi napakabait ng kapalaran ng Canada sa buhay namin mag-asawa. Laging sinasabi na napakabait ng kapalaran o napakabait ng naging kapalaran namin dito sa Canada. Lagi ko pong sinasabi yan sa inyo kasi alam niyo po yung kumbaga satisfied ka doon sa social services, sa government, although hindi 100% na masasabi natin na talagang efficiente ang gobyerno ng Canada. May mga loopholes pa rin, may mga mapupuna ka pa rin, katulad din po sa Pilipinas, ano? Pero dito kasi sa Canada, makikita mo yung napakalaking pagkakaiba sa sistema ng gobyerno, sa sistema ng politika, sa sistema ng lipunan. Malaki ang pagkakaiba sa environment, sa implementation ng rules and regulations, ng mga provisions, something like that. Malaki yung pagkakaiba, no? At I can say na sabi ko nga sa family members namin, all of them ay nagsabi na they are satisfied na namumuhay dito sa Canada. And not all of my family members. Marami sa mga nakakausap ko ay satisfied din talaga sa pamumuhay nila dito sa Canada kasi
una-una nabibili mo yung gusto mo, kahit na kumbaga medyo may kataasan ng konti yung presyo, makukuha mo basta pag-iipunan mo, pagtsitsagaan mo na siyempre na bayaran, o kaya naman ay talagang di-desire ng puso mo, no? At pagtatrabahuhan mo naman talaga yung bagay na magugustuhan mo. So, nangangahulugan na kaisipan ito ng mga kababayan natin na hindi ko alam, ano? Pero ang sinasabi kasi doon sa mga preceding na mga komento pa, ito yung mga tao na ayaw nang lumago, parang ganun. Kung ganun yung kaisipan mo na nandun kasi sila sa comfort zone nila, kumbaga, na ayaw nila mag-step forward para mag-take ng challenge o kaya ng risk, let's say. No? So iba-iba, no? So yung dalawang kaisipan yung dalawang kaisipan na napag-usapan natin na ang mga Filipino ay mayabang, generally hindi totoo 'yon. Hindi ako naniniwala doon. Dahil naniniwala ako ng mga Filipino ay mapagpakumbaba, mahiyain by nature at mapagkapwa-tao. So hindi lang natin alam yung pagkakataon na 'yon, no? Paanong damdamin nila. Pangalawa, na ang Canada ay a nation of or land of slavery. Hindi rin po ako naniniwala doon dahil kung slavery sa pamagitan ng kung ano man yung kaisipan ninyo, taxation, whatever na mga kaisipan ninyo, hindi ako naniniwala kasi naibabalik naman po yung services, goods, lahat ng implementations ng tinatawag nating sa community ay naibibigay naman, no? Isang halimbawa, bumaha doon sa basement namin dahil nagkaroon ng, kumbaga, nung umulan kasi nabaraduhan ng mga dahon, no? Doon sa drainage system ng city. So, ginawa nila on that day nung tumawag kami. So, hindi nang bahang-baha, kundi nagbasa lang doon sa ilang parte, no? So, yung mga ganong sistema, no? So, hindi pa natin alam kung ano yung mga kaisipan ng iba, pero I would say na malaki ang pasasalamat ko dahil nakarating kami as family dito sa Canada at nagkaroon kami ng opportunity na manirahan dito at nagkaroon kami ng opportunity na mag-grow yung sa skills namin and so on and so forth. So, napakarami pang iba. So, I hope ay nagkaroon kayo ng inspiration man lang doon sa pag-uusap natin ngayong araw at magkaroon din sana kayo ng kumbaga positibong pananaw doon sa mga bagay kahit saan man, nasa Denmark man kayo, nasa London man kayo, nasa Australia man kayo, kahit nasaan po kayo, no? Napakahalaga kasi na magkaroon ng positibong pananaw sa buhay ng bawat isa. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.